Glory, hallelujah, Lord Jesus. You are worthy, O God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, sa umagang ito, Panginoon, humihingi po kami ng forgiveness sa mga pagkukulang po namin sa inyo, O God. Patawad po kung kami po ay nakagawa ng hindi po maganda sa inyong paningin, O God. Gawin niyo po na nilisin niyo po, Panginoon, ang aming puso, O God. At gawin niyo po maging handa po, Panginoon, kami, Panginoon, sa araw na to para po ikaw ay papurihan, O Diyos. Dalayan po, Panginoon, ang paunahan mo ang lahat po ng gagawin po namin magmula sa praise and worship hanggang sa magbibigay po ng inyong word of God hanggang sa matapos po, O Diyos. At kiniklaim po namin, Panginoon, ang katagumpayan, Lord, ng gawain ito. Ikaw po ang patuloy po namin papupurihan, patuloy po namin itataas ang laki ng pangalan mo, O God. Salamat po, Panginoon, at gawin mo, Panginoon, at dalayan ko po, O Lord, na yung mga kawalan ng interes ng pakikinig na inyong word of God in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Yung pagkaantok, in Jesus' name, tanggalin niyo po, Panginoon, sa kongregasyon ito, ang mga karakter na dalawang Panginoon na nasa amin, O God. Kundi patuloy, Panginoon, na maisip po namin, O Diyos, ng araw na to, O God, na ikaw po ang araw po, O Diyos. Ikaw po ang aming paglilingkuran. Araw po ito, O Diyos. Araw po ng pakikinig ng inyong salita. Araw po ng pasasalamat sa iyo, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Muli sa iyo ang lahat ng papuri, ang pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Morning po sa lahat. Happy worship day po. Pero kung sabi sa mga tabi natin, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. So, malaking hindi nga po dyan. Amen. Hallelujah. Panginoon. Amen. Great and mighty is the Lord our
I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the
weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. And all because let your love surround me. Bring me, draw me to your side. And as I wait, I rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit makes me on by the power of your love. Lord, unveil my eyes. Let me see you face to face. The knowledge of your love as you live in me. Lord, renew my mind as you will unfold
Spirit leads me on by the power of your love. I will soar with you. Your Spirit leads me on by the power of your love. I will soar with you. Your Spirit leads me on by the power of your Salamat po Panginoon sa pagmamahal niyo po sa amin. Maraming salamat po Panginoon. Salamat po Diyos. Nakarapat lamang po Panginoon na ibalik po namin Lord sa iyo yung pagmamahal na naibigay niyo po sa amin. Na makita rin po sa amin Panginoon na kami po ay nagmamahal din sa iyo. Salamat po Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen. Yung mga bata po, pwede yung akyatin na po natin sila sa taas. Ang lahat po ay magsipaghanda para po sa gawain ngayon. Sino po ay may mga notebook dito? Amen. Ayan. Kasi po maganda po yung nag-take down doon po tayo pag oras na po ng Word of God. Para po kung sakaling nalimutan, pwede po natin balikan to. O kaya lang to, kaya po may online, is pwede po natin panoorin kapag na-miss po natin yung gawain ngayon. So, handa po ang lahat. Yes. So, hindi na po natin patagalin. Tawagin ko po si Sina Cameras. Praise the Lord. Now and forever. Now and forever. Praise the Lord. Amen. Muli, inuulit natin sa bawat isa. The church is the safest place in the world. Amen. You are in the safest place. Panahon ngayon, sabi natin, ang church ang pinaka-safest, pinakaligtas na lugar sa buong mundo. Kaya patuloy ang pagpapala ng Panginoon sa ating buhay, sa bawat isa na nandito tayo ngayon para sambahin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Handa na po bang pakainin natin ang ating mga kaluluwa sa kapanahonan ito? Amen. Tawagin po natin ang mensahero ng Panginoon sa araw na ito, si Brother Daniel. Amen. Hello. Yan. God is good. All the time. And all the time. God is good. Ayan. So, ating pong tunghayan yung Proverbs 19:17. Sabi po rito, Proverbs 19:17, Whosoever is kind to the poor leads to the Lord, and He will reward them for what they have done. Ang naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon, at ang kanyang mabuting gawa ay babayaran sa kanya ulit. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat po sa umagang ito na kami po ay dinala mo sa lugar nito, Panginoon o God, upang sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan. Panginoon, marami pong salamat sa ginagawa mo sa aming mga buhay, Panginoon, sa pag-iingat mo po, O God. Lord, tunay nga po, Panginoon, madakila ka sa bawat buhay po namin, O God. Tunay nga po, O Diyos, na sa iyo ang kapurihan, kaluwalhatian,
at kapangyarihan magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Nung aking pong mabasa itong word na to, yung Proverbs 19, sabi ko po sa sarili ko, pwede pa pala tayo magpautang sa Diyos. No? Ang alam ko po kasi, yung verse na nabasa ko po is, ano bang pong ginagawa natin sa ating kapatid ay ginagawa natin sa Diyos. No? Tapos eto, pwede pala tayo magpautang. So anytime, pwede tayo mag-withdraw sa Diyos. No? Ito yung ang Diyos po yung gaganti. Ang Diyos po ang siya pong magbabalik ng anumang buting ating ginawa sa ating kapwa. Tama po ba? Sabi po ng Ecclesiastes, verse 11 and 2. And, by the way, bago po yun, sabi po dito, ang title po pala ng ating pag-uusapan ngayong araw is, Open-minded ka ba? Sharing is king. Okay? Nung aking po itong marinig, yung open-minded ka ba, madalas po ito networking. Tama po ba? Open-minded ka ba? Nung narinig ko po ito, dinala ko ako ng isang kapatid sa isang networking. Sabi sa akin, ang tanong, bro, open-minded ka ba? Sabi ko, opo. Gusto mo na pagbabago sa buhay mo? Opo. Sabi ko, kasi gusto ko talaga ng pagbabago eh. Kasi, wala naman talaga akong mahirap. Kumbaga sa tawag dito, parang sa kain sa tuwa lang po kami. Parang gano'n. Pag hindi ka kumain, hindi ka kakain. So naghahanap po ako ng pagbabago. So, nung sinama ako at ito po yung aking narinig, open-minded ka ba? Ang sagot ko po ay opo. Kasi po, naghahanap po ako ng pagbabago. Gusto ko pong networking yun eh. Yumaman balang araw. Sino sa inyo ayaw yumaman? So lahat tayo gusto nating yumaman. Okay? Yun po talaga yung design natin. At yun din naman po ang gusto ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Ang tayo po ay yumaman. Okay, sabi po ng Ecclesiastes 11 and 2, give a portion to 7, or even to 8, for you do not know what disaster may happen on earth. Hatiin sa 7 o sa 8 ang kalakal mo, pagkat di mo masisiguro kung ano ang kasamaang mangyayari sa mundo. Investment, no? Yung ating kinikita po pala, sabi mo, hindi po ako nagpa-promote ng investment dito networking, wala po. Ito lang po yung binabasa natin. Mag-invest po tayo. Sabi po natin, gusto po natin yumaman. Hindi po yan makukuha sa salary ng isang salary lang. Yung monthly in, time out. Marami pong mayaman, yung boss ko nakikita ko eh. Kasi, paano ba? Pinagkatiwalaan niya rin po kasi isa sa mga negosyo niya. So ako po yung sa apartment nagbabantay, nagko-collect. So ang daming asset, kung paano siya papapasukin income, paano mag-overflow. So nakikita ko siya. Mayaman na siya, pero nag-i-invest pa. So gusto natin yumaman, tama po ba? Amen. Mag-invest po tayo. Pag sinabi pong investment, hindi lang po siya pera-pera. Pag tayo po kailangan natin mag-invest personally sa sarili po natin. Nag-invest ka po ba sa sarili mo? Kunti na lang sumasagot. Ayun. Yung investment po, kailangan mo pong mag-gain ng knowledge in order for us to gain wealth. Tama? Kasi anong ilalaban mo kung hindi ka hindi ka nagpapatuloy? Kumbaga, nanatili ka lang sa bank. Ako po kasi ay nasa corporate world din po. Nagbabanking po ako every 9 in the morning hanggang 6 o'clock. So doon tumatakbo. Yun po yung trabaho ko. So gusto ko yumaman po. Pwede ba doon?
Sabi, give a portion of 7, even to 8. Isa lang po yung sa akin, paano ko yayaman dyan? Wala po saan. So yun po. So I'm trying na mag-invest in a different way. So pag labas ko po ng opisina, ako po ay isang motorcycle rider. Okay? Nag-i-end po ako nagigina po ako. No? May trabaho na po ako. Sabi po ng isang katrabaho, bakit kailangan pang magtrabaho? Kailangan pa ng extra. Isa lang naman yung anak mo. Sabi ko, kasi yung buhay hindi lang para umiikot para sa amin. Okay? Sabi po nung una, kindness to the poor. Paano ako makakapag-share sa iba kung ang sapat lang po yung kinikita ko? Kung wala po akong extra na pwedeng pagkunan para ibahagi sa iba. Diba? Kung yung kinikita mo sa trabaho, halos sapat lang po yun eh. Totoo. Di ba? So, totoo, yun po talaga yun. Sa dami ng, sa mahal po ng bilihin yun. Minsan nga po, sumama ako sa asawa ko eh. Papalengke, nagulat ako sa presyuhan ng mga paninda. Diyos ko po. Sabi ko, budget po namin is, 5,000 po yung binudget po namin. Nagulat po ako, ang barya na lang pag uwi namin, barya na lang yung pera namin. So, sabi ko, kung ang kinikita mo ay sapat lang, how could you extend to other? Paano mo masishare? May babahagi yung paano ka mag-extra effort, makakapag-extend to sa iba? Kung ikaw mismo, sakto lang, sapat lang. So investment po, no? Kailangan po nating mag-invest. Saan po? Marami pong bagay ng investment. Sinabi ko po kanina, mag-invest ka una sa sarili mo. Pagyamanin mo yung sarili mo. Kasi yan po yung ilalaban mo para sa mundo. Second po is yung investment is, ang alam po natin, sabi doon, for we do not know what disasters may happen on earth. Alam po ba natin mangyayari sa mundo? Paglabas po natin dyan, alam na po ba natin kung anong mangyayari? Wala pong nakababat. Ibig sabihin po, hindi po natin alam. So, ang kailangan po natin is mag-invest. Investment para sa iyo, para sa pamilya mo. Sino yung mayroon na pong life plan? Taas kamay. Taas kamay nga po na may life plan. 1, 2, 3, 4, 5. Dami po natin. Importante po yun. Investment po yun. Insurance. Taas kamay. Hindi na kayo kasama. May ilan-ilan po. Pero at least, meron po kayo kahit isa dun. Insurance, funeral package. Kasi ang buhay po natin, hindi po natin hawak. Darating at darating ang panahon, yung kasiguraduhan na sinasabing ito, disaster will happen. At the end of po ng buhay natin, tayo po yung mamamatay. Ano po yung iiwanan natin sa ating mga mahal sa buhay? Di ba? Kung hindi po tayo naging handa, hindi po tayo nag-invest. Sakit po sa ulo, utang po ba, iiwanan natin sa kanila. May mga kaibigan po ako, lagi pong nagpo-post, financial management. Profit sa kabudan na ID po ito. Yan po. Sila po yung nag-ano sa atin, nag-encourage, patuloy po na nagsasabi, invest in a simple way. No? Nung kinausap po kami nung nag-PM ako kay Pete, nung gusto ko namin ipasok yung anak ko sa grad investment para sa kanya, sinintay ko na po yung misis ko na na maging okay na siya. So investment, no? Sa buhay po natin, kailangan po natin magpayaman. Payamanin yung sarili natin.
para tayo po ay maging handa sa laban ng buhay. Kasama po rito yung pag-aaral, investment sa pag-aaral. No? Hindi lang po siya pera-pera. Marami pong way kung paano po tayo mag-invest. Pero kasi dito, tinutukoy dito yung kinikita po natin. Hati-hatiin po natin. Para nang sa ganon, kung may mag-shutdown na isa, meron ka pa rin pong cash flow na papasok. Diba? Lahat po tayo nung pandemic, affected po tayo. Tama po ba? Sino pong hindi na-apektuhan ng pandemya? Wala. So lahat po tayo. Naalala ko po nung sabi ko nagbibiruan kami ng aking asawa, sabi ko noon, parang ang sarap magpahinga, no? Kasi puro po kami trabaho eh. Parang tulog ka isang araw, wala kang intindihan, gigising ka, kakain ka lang, tapos matutulog ka ulit. Parang ang sarap ng buhay na gano'n. Ang bait ni God, binigyan 3 months. Pandemic po yun. sabi ko, parang mali yung request natin, damay buong mundo. Ayan. So, natuwa lang ako na naglambing lang ako sa Lord, naglambing lang kami. Gusto namin magpahinga. Na, yun nga, yung first month, na unang buwan, kaya pa po namin yung pandemya eh. Bakit po? Meron po kaming savings. Kaya po namin sumabay. The second month, problemado na po kami kasi all out na po yung pera. Wala, yung savings po namin unti-unti na po nauubos. Wala pong pumapasok. So, nakakalungkot man. Yung third month po, nag-i-struggle na po sa kami. Sana po kami kukuha ng panggastos. Ayun po siya. So, nakakalungkot na hindi natin inasahan yung pandemic na mangyayari. No? Siguro kahit may ilang fold ka pa ng sweldo pumapasok o yung income na pumapasok, napilayan ka pa rin ng panahon na yan. So, sabi rito, kailangan po natin mag-invest sa sarili natin, sa negosyo kung kaya po natin. Bro, simpleng trabaho nga, wala ako eh. Mag-i-invest pa ako. Di ba naging question sa inyo? Sino po sa atin yung may mga, kayo na may bahay lang po, hindi po nag-work? Yan, sila. So, ang God, napakabuti. Ang daming ways para po tayo mag-earn ng kaperahan. Ang daming ways. It's up to us po paano tayo mag-ano. Hingi lang po tayo. At si God, yung desire po ng puso natin, hindi po niya ipagkakait yan. Nung ako po yung nag-aaral, tapos po ako nung vocational, ako po yung mas-segue ko lang po. Ako po ay nag-ahanap po ng trabaho. Bilang panganay na anak, responsibilidad ko po yung aking mga kapatid. Second po is yung, syempre, pressure po sa akin eh. Wala po kung yung nanay ko, tatay ko, wala naman po silang nagtitinda lang po sila ng pinya, ng pineapple. Nakikita niyo po sa street, yun po yung trabaho ng nanay at tatay ko. So bilang panganay, nag-decide po ako na tumulong. Apply po ako ng trabaho. Sabi ko kay God, Lord, maghahanap ako ng trabaho. Pero gusto ko po wala pong Sunday. Bakit? Kasi yung heart ko nandun eh. Ayaw ko po na mawala sa gawain ng Panginoon. Ano pa lang po ako nun? Nasa youth ako nun. Wala pa namang gamitin yung professional. Wala pa po kami nun. Ang gusto ko po, mapabilang pa rin po ako kahit nagtatrabaho ako. Kahit nga, sabi ko, so apply ako. Sabi ko, punta ako sa City Hall ng Quezon City, apply ako, hingi ako ng and then, to God be the glory, binigay po ni God yung hanggang ngayon, nandun po ako sa company, wala po kaming Sunday. Ino-honor po ni God yung desire po ng puso natin. Tama po ba? Pag hiningi po natin sa Panginoon, hindi po tayo pahihindihan ng Diyos. Lalo na tama yung puso mo. Hindi ka pahihindihan ng Diyos.
Ngayon, sabi ko, nung nag-apply ako, syempre hindi lang naman po ako yun. Ano po ba yung natapos ko? Vocational lang po ako. May mga kasabay po ako. Magagaling. Nahihiya ko, naliliit po ako eh. Bakit po? Iba-iba eh. Mga professional na sila. Kumbaga sana overqualified compared to me. But the good news, kasama ko si God. But the good news, kasama ko si God. Pinagyaman ko lang po yung sabi ko, humarap po ako sa interview na, ano kaya mong gawin? Yun ang tanong. Para sa kumpanya. Sabi ko, una hindi ako makasagot eh. Ano ba yung kaya kong gawin? Ano yung ibibigay ko sa company? Sabi ko, nando po sa resume ko, sabi dito, born again ka pala. Opo, sagot ko po. Nagli-lead ka? Sabi ko, worker pa lang po ako, hindi pa po ako nagli-lead. Sabi ko, kasi halos yung nag-interview sa akin, mas lang sa akin eh, mas bata. Nagli-lead ka? Hindi po. Ano pa lang po ako, worker. Okay. So, based on sa resume, pasok naman po yung mga requirement na kailangan na hinahanap nila sa akin. And, yun, sa madaling salita po, to cut the story short, natanggap po ako sa kumpanya. Hanggang ngayon, nandun pa rin po ako. Nag-shutdown, nag-lockdown po, nandun pa rin po ako. It's the grace of God. No? Yun ay privilege o provision ni God na binigay po sa akin. Kahit na hindi ako karapat-dapat, ang daming karapat-dapat ng mga panahon na yun. But the Lord, kasi yung desire ko sabi ko, Lord, walang Sunday. Kung bibigyan mo ako ng trabaho, wala pang Sunday. Paano kaya may Sunday yan, no? Hindi pa po ako nakaranas na sinasabi ni Ninong na 5 folds eh. Siguro absent ako naman. Sa joke. Hindi ko po gagawin yun. Nilaban ko po yun eh. Sabi ko sa Lord, wala pong Sunday. Para pa yung pagsaserve ko sa Kanya is continually. Kahit na malayo po kami, still, nandito pa rin po kami. No? Nag-invest po kami. Sabi ko sabi namin sa mag-asawa, ang prayer po namin, magkaroon kami ng sasakyan. Investment po, yun, naalala niyo yung sulat-sulat natin doon. Anong gusto mong gusto namin sasakyan. Kasi may mga kare-kare po kaming bata papunta rito. Kasama po namin naglilingkod, nagsasamba. Kasi meron pong gawain sa bahay. No? Gusto namin sila mismo makarating sa bahay-sambahan natin. Gusto namin, sinulot ni Mrs. yun, gusto namin sasakyan. Yung sweldo ko, hindi po pang sasakyan. At yung sweldo ni Mrs., hindi pa rin po pwede. But the Lord is napaka-gracious po. Sobra. Binigyan niya po kami ng sasakyan. Hindi lang po isa, dalawa po. Sa akin lang, kung totansyahin ko, hindi po talaga uubra yung sweldo ko. Pang gasolina lang po ako, hindi po fans. Pero ang Lord, napakabuti. Napakabuti niya po sa buhay ko namin mag-asawa. No? Yung sabi doon, nagpapautang. Kasi kami, pag may nalaman kaming need ni ganito, tag-usap, sabi niya pa kailangan ganito. Pero kaya ba natin? Sige, go. Kung kaya natin, sige, tumulong ka. Yung willingness to help, nandun po sa puso namin mag-asawa eh. Hindi namin pinag-uusapan kung magkano, kung kaya ba, kung ano. Basta, able kami magbigay kay maliit o malaki. Tapos ang usapan, nag-aabot po kami. Hindi nyo lang po nakikita, pero ganun po talaga eh. Ganun po talaga yung heart namin mag-asawa, tumulong. Nandun po kami sa ganun po, nandun po yung heart namin. To give help. To mag-extend ng So sabi doon, siguro, nakikita ni God yung ginagawa namin. Yung nag-withdraw kami in a way. Ayan, yung Proverbs 19:17, kindness to the poor is loan to the Lord and He will repay the lender. Diba?
Sabi po ng 1 Timothy 6:18. Sabi, commanded to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. Sarap, no? Commanded to do good, to be rich. Pera po ba yun? Hindi po. Rich in good deeds, and to be generous and willing to share. Yan po yung puso na meron yung asawa. Sabi ko, ang swerte ko, nagkaroon ako ng kapartner na handang tumulong, handang mag-extend ng kung ano yung meron kami. Di naman po kami mayaman eh. Actually, nung nag-pandemic, isa po kami sa lumubog. Totoo po. Pero ang good news, nandyan po si God, yung provision niya, patuloy sa mag-asawa. Sabi sa Tagalog, turuan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabuting gawa. Maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Lahat po ito, si God po yung magre-repay. Extend lang. Willing po ba tayo mag-extend ng help? Pag may nangailangan po, kailangan po ba, paano, yung tipong, alam niyo po kasi yun, yung may kurot, na hindi mo na kailangan i-broadcast, na hindi na kailangan Minsan nararamdaman po kasi namin pag may nakikita, sige na, iwag So, ganun. So, ganun po siya, no? So, yung desire namin na mag-asawa na one day, naniniwala po ako doon, and we claim it, lahat po tayo payaman. Kami po payaman eh. Declare niyo po sa sarili niyo yun, payaman po tayo. Di ba? One way, sabi doon, mag-extend po tayo ng tulong. Pansinin niyo po ito, pag-extend ka ng tulong, bukas palad ka po, tama? Pag nagdamot ka, nakaganon, paano ka makaka-receive? Tama? Pag nag-extend ka, makaka-receive ka kasi nagbigay ka. Tama? Inabot mo yung kamay mo, then may mag-aabot ng tulong para sa'yo. Alam ng Diyos kung ano ang pangangailangan mo. Minsan sumasala tayo, alam natin yun. Pero ang Diyos hindi nagpapabaya. No? Hindi nagpapabaya ang Diyos. Alam niya kung kailan ibibigay yung tulong para sa iyo at para sa akin. Minsan lang kasi, dumadanas tayo ng trials o kahirapan. Kasi minsan nami-misinterpret natin anong mali ang ginawa ko at naparanas ako ng Diyos ng kahirapan. Di ba? Kasi may hindi ka pa binibigay sa Diyos. Pwede naman pong kaya ka dumadanas sa hirap, is training ground po yan. Masarap po sa buhay ng isang tao yung dumanas ka minsan ng kahirapan. Kami po, ranas po namin yun. Nung ako'y nag-aaral, ranas ko po yan, naglalakad po ako, nartisama hanggang sa naglalakad po ako. Diyos ko po, yung sapatos ko hindi na po pantay. Kibang po siya. Pag no? So sabi ko, Lord, alam mo yung desire ko. Naglalakad po ako, papasok po ako ng eskwela, bibili lang po ako ng isang mani. Bakit po? Wala naman po kami maraming pera eh. Ang bahon ko po ay 50 pesos. Bigyan kayo ng 50 pesos ngayon, magre-reklamo pa kayo. Nung panahon namin, sa bagay, ang merienda ko po isang banana at isang palamig. Happy na po ako doon. Okay? So, sabi doon, nung ako po yun po yung naging sitwasyon ko, alam naman ng Diyos yung puso ko eh. Alam ng Diyos din kung ano yung gusto ko, alam niya po. So, nung ako yung nag-aaral, ganun po, 50 pesos, pagkakasyahin mo na po yung buong maghapon. No? Hindi pa naman po nalalayo yung panahon sa mga... So, yun. Maghapon, kasama na po dun yung mga papotocopy, ganyan. Ang kurso po na kinukuha ko po ng panahon na yun, BS Architecture po ako. Sa tracing paper pa lang po, is kulang na po yung 50 pesos ko.
Merong napakabuti ng Diyos. Meron akong mga kaibigan na nagpo-provide ng mga pangangailangan ko. Yan, ginagamit sila. So, tulungan po kami. Nagkaroon po ako ng mga kabady. So, ganun po kabuti ang Diyos sa buhay po namin. Actually, gusto ko pong ipatotoo talaga yung buhay ko na galing sa wala hanggang sa kung anong meron po kami ngayon. Wala po talaga kaming yun nga po, binanggit ko ng mga kaya po ako nag-aral ng wala. Gusto kong tumulong sa magulang ko. Yun yung sa puso ko eh. Tulungan sila. Tapos, nakapasok po ako ng trabaho. Hindi naman po ito yung present job ko ngayon. Hindi po ito yung unang napasukan ko. Naranasan ko pong maging isang service crew. Papasok po ako ng Lunes, uuwi ako ng Wednesday. Bakit hindi yung Lunes ng gabi? Kasi po sa trabaho namin, hindi po siya typical na trabaho. Papasok ka ng Lunes ng umaga, uuwi ka ng Wednesday ng umaga. 32 hours ba duty? Pag kinumpute na, ang hirap po. Inaanto ka na, naka-duty ka pa. Walang tulog. No? Hindi mo pwede iwanan yung shift mo kasi magkakaroon ka ng memo. Ang hirap po ng sitwasyon. Pag uwi ko po ng tulog lang po maghapon. Tapos yun. Nung nag-decide po ako sabi ko, Lord, hindi po ito yung gusto kong buhay. Na papasok sa trabaho, uuwi, kinabukasan pa sa susunod na. Napakahirap po talaga. Dahil nga po, wala po kami. Wala naman po akong choices. No? Ang hirap po kumuha ng trabaho nun, lalo hindi ka naman graduate ng magandang kurso. Vocational lang po yung aking tinapos. Sabi ko sa sarili ko, nung second job ko po is nag-factory po ako. Gawaan po ng mga pantalon. Ang dugyot po na. Grabe po. Yung alikabok na kapag tinatabas yung pantalon, grabe. Sabi ko, Lord, yung training, sabi ko nga, kapag dumadanas ka ng kahirapan, hindi ibig sabihin nun, yung provision ng Diyos, wala sa'yo. Maaaring pinararanas ka lang niya sa mga bagay din upang matuto kang i-treasure yung darating na blessing sa'yo. Di ba? Dugyot po kami, nakapantalon na kami, tapos nakawag yung patas. Grabe, sabi ko, Lord, ito ba yung trabaho para sa akin? Kawa-awa po kami ng mga panahon na yun. Tapos, ang sweldo namin, kakarampot lang po, parang hindi po worth it yung pinagpaguran ko ng araw na yun. Well, sabi ron, napakahirap po talaga ng ganung sitwasyon. So I decided, sabi ko, mag-aaral ulit ako. Yun na po yun, naging BS Architecture. Ang kinuha ko po is BS Architecture. Kala ko pag nag-aaral ako, skip train. Giginawa na yung buhay ko, disaster pa rin po pala. Wala pa rin pala kaming pera. Ganun pa rin pala yung sequence nun. Sabi ko, habang nag-aaral ka, kasi kung ano yung baon mo, yun na yun. Wala na pong extra. Hindi po si mama, yan po yung binibigay. Pag nandiyan yung papa ko, may extra ako. Yan. So, ayun. So, no? Hanggang sa nag-asawa po ako, sabi ko, yan, unti-unti na yung nagtrabaho ko, tapos nagkaroon po ako nung pamilya, unti-unti nakita ko yung blessing ni God, yung goodness niya. Unti-unti ko siya nakikita. Sabi ko, Lord, salamat Dahil po nakaranas po ako ng mga bagay na nahirapan po ako. Natututo po akong i-treasure kung ano po yung meron ako ngayon. No? Naranasan ko po yung wala. Kaya po kapag ka may nanghingi o may nalaman kami kailangan, we could extend kahit maliit na bagay para ma-appreciate po nila. Yung
yung sharing, no, na binaranas sa amin, na i-share po namin yung blessing na meron kami. No? So, ganun po siya. Yun po yung cycle, no? Matuto po tayo sa kahirapan dahil hindi po ibig sabihin yan yung provision ng Diyos ay wala sa'yo. Maaaring ikaw ay dumaranas ng kahirapan dahil mayroong itinuturo ang Diyos sa'yo. No? Dalawa lang naman kasi yung pag-Kristiyano ko eh, na wala kang pera. It's either mapagbigay ka or yung other side, hindi ka na pagkatiwalaan sa maliit na bagay na meron ka. Di ba? Pagka tayo po pag Kristiyano ka po, dapat po, mayaman ka. Mayaman ako, sabihin nyo nga po. Ayan. Bakit po? Kasi meron kang Kristo. No? Hindi po tayo papayag na mahirap ang Kristiyano. Ang Kristiyano po mayaman. Maaring dumaranas ka ng kahirapan, maaring wala kang pera, pero hindi po ibig sabihin nun, hindi ka mayaman. Mayaman po tayo sa ibang bagay. No? Huwag po mong basehan po natin ang yaman, pera. Yung wala po tayong sakit, kayamanan po yan na binibigay ng Diyos. No? Huwag po basihan ng yaman, pera. Kasi wala kaming pera, kaya mahirap kami. Ang tanong po lagi ganito, bakit po wala tayong pera, dumadanas po tayo ng pagsubok? Dapat positive po ang tanong natin. Lord, ano po yung itinuturo mo sa akin? At dumadanas ako ng pagsubok na ito. Yan po dapat ang tanong. Nung ako po yung nag-aaral, yun po ang tanong ko eh. Bakit ka kailangan maglakad from Lardizabal hanggang sa Tamesa? Bakit po kailangan? Yung mga klase ko it's either nag-jeep, magagara. Pero bakit kaya, no? Ang tanong ko, ayun po ang ano ko sa sarili ko. Ang lambing ko sa Lord Lord, bakit kaya ako dumadaan sa ganun? Ba't sila maalwal? Di ba? Hindi naman sila Kristiyano. Ako, Kristiyano ako. Anak mo ako. Parang mas angat sila sa akin. Ganda ng buhay nila. Nagkakaroon pa tayo ng comparison ng gano'n eh. Tandaan po natin, pinauulan ng Diyos sa mabuti at masama. No? Yung blessing na pinagkakatiwala ng Diyos sa bawat isa po sa atin, yun. Laging mag-good steward po ba tayo? Kaya wag po kayo papayag na ang Kristiyano mahirap. Ang Kristiyano po mayaman. Ang Diyos po, dahil nasa Kanya po ang Diyos. Nasa atin po ba ang Diyos? Tinanggap na po ba natin si Christ? Amen. Kung nasa atin ang Diyos, kasi siya yung may-ari ng lahat. No? Lahat ng meron ka, lahat ng nakikita mo, pinagkakatiwala lang yan sa iba. Sooner or later, papapasa iyo rin yan. Basta tama ang puso mo. Pwede po tayo maglambing sa Lord. Lord, gusto ko po yumaman. Lambingin niyo po si God. Maglaro po kayo ni God. Sabi doon, laro po kayo ng tawag dito, yung regarding sa pagbibigay. Magbigay ka sa kapwa mo. Kasi ang Diyos, you cannot never give. You can never outgive God. Tama po ba? You can never outgive God. Kasi ang Diyos hindi magpapatalo sa'yo. Pag nagbigay ka sa kapwa mo, tutumbasan niya ng Diyos. I-cycle po ng buhay yun eh. Kung ano po yung itinanim mo, yun po yung aanihin mo. Kung ano yung shinare mo, ibabalik yan ng Diyos sa'yo. Saan tayo? Di magtanim na tayo ng maganda para sa ating kapwa. Share natin yung good news. Your life is a good testimony. Mas maganda po na lumakad po tayo sa katuwiran ng Diyos kaysa po kalabanin natin ang Diyos. So, ganun po, no? Yun, yung nag-aaral po ako, sinishare ko na, nagtatrabaho na ako. Batid po nila, ako po'y Kristiyano.
last December lang po, nung mga nakarang Pasko rin, sabi nila, boss, isang shot lang. Bro, salamat. Hindi po ako uminom. No, sabi, masama mo uminom ng alak. Kasi yung buhay ko, hanggat maaari, hindi po ako perfect, no? Hindi, nagkakasala rin po ako. Nagkakasala po ako. Yung buhay ko, is hanggat maaari, gusto ko, so, doon sa simpleng bagay, yung pag-inom, paninigarilyo, ayaw kong mapulaan ako ron na ako yung isang Kristiyano. Ayoko po i-compromise yun, yung isang shot lang. Napakalaking ano po nun. Matagal ko po inilaban yun. Simula high school, college, hanggang sa nagtatrabaho po ako. Nilaban ko po yun na kahit na hindi po ako iinom ng alak. Minsan po napagbigyan ko, na-drunk po talaga ako. Lasing ako umuwi. Diyos ko po, patawad po lang. Nagtrabaho ako nun kasi nayaya ako ng tito ko. So, napagbigyan ko po, isang beses lang po nangyari sa buhay ko yun. At sabi ko, Lord, sorry. Hindi na po mahuhulit yun. Nilaban ko na po yun hanggang sa ngayon. Na kahit isang siya, hindi ko po sila pagbibigyan. Dami po nagagalit sa akin. Kahit mo yung mga namin, kapitbahay na, isa lang. Ay, wala ka naman, KJ ka naman, wala kang pakisama. Kung para sa Lord, sige po, hindi po ako ikisama. Hindi po ako aayon dun. So nilaban ko siya. Simula noon, sinabi nila sa akin, hindi na ako niyayaya. Bakit? Ayaw nila magkasamaan kami ng love. Hindi na ako niyayaya minom. Kasi hindi po talaga ako iinom. Hindi po talaga ako iinom. Kasi yung buhay ko, gusto ko kahit pa paano, mag-glorify ko si God in a simple way. Doon sa pagtanggi pa lang doon, battle po yun. Naglilid kami, hawak ang tao, tapos, sir, isa lang. Sorry hindi talaga eh. Yun. Para hindi po sila sumamalaw sa akin, yun, hindi na po nila ako niyayaya. Na meron nakikisama po ako magkaiba po yun. Na tumatanggi ng mga, na hindi sumasama sa mga upukan. Sa upukan po, makikita niyo po ako, pero hindi lang po ako uminom. Nakikipagkwentuhan po ako, yun. Sila nagiinuman sila, ako hindi. Kwento lang talaga ako. So, yun. Gusto ko po kasi, in a simple way, yun, mag-glorify ko si God. At yun lang naman po yung pwede kong gawin. Tapos, may nagtanong, sir, ano ka ba? Yun. Sabi ko, Kristiyano kasi ako. Hindi ko po kaya mag-share nung kakatok sa bahay-bahay. Yung sharing the word of God, hindi ko po kaya. Pero gusto ko kasi makita siya sa buhay ko. Diba? Hindi ko po kaya yung ginagawa po nung pastora, dumahayo po. Grabe po. Saludo po sa inyo. Yung ginagawa po na nag-share ng word of God. Ay, grabe. Grabe po yung blessing ni God sa inyo. Yun. Hindi ko po siya kaya, honestly. Hindi ko po kayang magbahay-bahay at mag-share po ng word of God. Yun. Tapos, yung ganung pagkakataon na mag-share ng word of God sa Bible, napaka-weakness ko po yun kasi mahihaing tao po ako. Hindi po ako yung tipo ng yung kaya hindi po ako yun eh. So yun. Pero yun na nga po sabi ko, in a simple way, gusto ko makita nila yung goodness ni God sa buhay ko. Makita nila through action na ako'y Kristiyano. Na makita nila na sa simpleng pamamaraan, di man ako nagsasalita na Kristiyano ako, yung ma-distinguish nila kung ano yung Kristiyano at hindi. At sila na rin po yung nagsasabi nun. Nagtanong, ano ka po ba? Sir, ano ka? Sabi ko, Christian kasi ako. Pasensya na po. Ayan. Pwede niyo po ako makasama sa lahat po ng natin. Umpukan. Huwag lang po sa mga bagay na iko-compromise ko po yung pagiging Kristiyano. So, yun po siya. So, yun. So, sabi doon, para po, balik po tayo ng Proverbs 19. Sorry. Sabi doon, Galatians 5:23. Sabi ron,
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, perseverance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there's no law. Ngunit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kagandahang loob, kabutihan, pananampalataya, kaanuman pagpipigil sa sarili, walang kautusan laban sa mga bagay na ito. Yung kindness po ng verse, ito po, meron, pansinin niyo po ito po yung bunga ng Espiritu. Ang sarap po magkaroon na ito. Yaman po ito laban sa mundo. No? Kapag meron ka po ng mga bagay na to, siguro buo na po yung pagkatao mo. Mayaman ka na po niyan. No? So yun. So sabi doon yung kindness. Kindness to the poor is the loan to God, to the Lord, and He will repay the lender. Isa po sa sekreto is yung pagiging matulungin sa kapwa, mapag-extend sa kapwa. Ito sa mga taong may pangangailangan, nag-extend po tayo. Hindi iniwan nila kaya tayong i-repay. Ang Lord ang kayang magbayad ng maraming beses. 100 folds, kayang ibalik ng Diyos yan sa'yo. Kung ano yung binigay mo, kung ano yung shinare mo, kayang ibalik ng Diyos yan sa'yo. At magugulat ka nila. Hindi sa mga bagay na kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. So doon po tayo, no? Continually share the good news. Share your life, our lives. No? Yun yung pinakamagandang testimony, yung buhay po natin. Makita ang Diyos sa buhay po natin. Mahirap po mag-stand alone. Sabi po ni Brother Lito po last Sunday, ang totoong Kristiyano is hindi po madali. Lalaban ka po. You're against dun sa wave. Para daw po siyang alon. Sasalungat ka sa alon sa takbo ng mundo. Kaya po ba natin to? Wala na po sumagot. Kakayanin po natin to sa tulong ng ating Panginoon. Kasi sa ganang atin, hindi po natin kaya, babagsak po tayo. But with the grace of God, with the provision of God, kaya po natin to. Ang battle hindi po para sa atin, no? Hindi atin ang battle, sa Lord. Magtiwala lang po tayo sa Kanya. Share your life. Lagi po natin tatandaan, sharing is caring. Pag share po natin yung buhay natin, at may mga nakakakita nito, maaaring ma-amaze sila sa ginagawa ng Diyos sa buhay mo. No? Again, hindi po pag dumadaan tayo ng pagsubok, wala po yung provision ni God. Maaaring may pagtuturo ang Diyos sa buhay mo. Continually trust the Lord because siya lang po yung talagang pwede natin panaligyan. God bless us all. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat po sa uwagang ito. Lord, tulungan mo po kami na patuloy na magtiwala at manangan po sa inyo, Panginoon. Tulay nga po, Panginoon, na ikaw po ang makita sa bawat buhay po namin. Lord, nawa po ang aming pong mga life testimony, Panginoon, is ma-share po namin sa mga tao na nakapaligid po sa amin. Na sila mismo ang makakita ng good news sa buhay po namin, Panginoon. Lord, we do believe, Panginoon, action is better or speak louder than word. Lord, makita ka po, Panginoon, through our work, Panginoon. Mag-glorify ka po, Panginoon, through our action, Panginoon, O God. And we believe, Father God, na ang lahat ng ito ay hindi namin kayang gawin kung hindi mo po kami sasamahan. Panginoong Diyos, mga oras na to, ang bawat isa po sa amin, anuman po yung struggle, pagsubok na aming dinaraanan, Lord, patuloy mo lamang po kami patatagin. Salamat po, Ama. Tunay nga po sa iyong kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Pastor Rosina po. Ayan, nakita po natin, isang sundalong sugatan,
Tad-tad ng mga bala yan, pinagdaanan niya. Pero, dahil sa mga pagsubok, ang pagsubok po pagtutuwid sa buhay natin. Pagpapakita ng Diyos na naroon siya. Pero kailangan sumunod tayo sa alituntunin niya. Bago mo marating ang finish line, dinaraanan ka. Maring lubak-lubak na mga daan, mga bridges, mga bundok. Pero in the end, kailangan maipakita natin sa Panginoon, hindi tayo susuko. Hindi po sumuko ang sundalong ito. Pero ipinakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan sa buhay ng lahat ng mga mananampalataya na handang sumunod sa Kanya. Sabi ko nga po kanina sa isang kausap ko, makikita lang ang maturity ng isang tao, mature siya kung siya ay sumusunod sa alituntunin ng Panginoon. Ang mga pinag-uutos ng Panginoon sa atin, kaya po natin gawin. Hindi niya ibibigay yung hindi natin kaya. Mga pagsubok na daraanan mo sa buhay na ito, dahil in the end, makikita mo ang katagumpayan. Wala pong nagtagumpay agad ng walang pagsubok. Lahat dumadaan sa pagsubok. Ni kanya-kanyang landas tayong dinadaanan na kuminsan maputik, mabato, maalikabok, pero kailangan nating daanan ito. Pansamantala lang po yan, hindi yan ang permanente. Dahil meron kang daratnan na maganda. Yun po ang pathway na pinapakita ng Panginoon sa atin. Ang mga taong giant ngayon sa pananampalataya during the olden times, mga taong dumaan sa matinding pagsubok, mga kimi, mga taong hindi marunong magsalita, mga taong walang alam, pero ginamit mightily ng Panginoon sa kanyang ubasan. Hindi po ba naikwento ko sa inyo yung isang binata noon na naghahanap ng trabaho, vocational din ang naging natapos yung pag-aaral, isang vocational lang. Wala pong tumanggap sa kanya. Pero isang araw, nanalangin na siya sa Panginoon. Kristiyano po, bagong Kristiyano siya noon. Na sinabi niya sa Panginoon, Lord, alam mo po ang buhay ko, wala akong may tatago sa iyo. Wala akong alam, kundi yung konting pinag-aralan ko. Tulungan po ninyo ako, dahil alam ko pong wala akong matatakbuhan kundi ikaw lang. Buong puso yun, iniyak niya sa Panginoon dahil ang tagal, 1 buwan, 3 buwan, 1 taon, naghahanap siya ng trabaho, hindi siya makakita. Pero isang araw, may nakita siya, isang manggagawa, nag-apply siya, hindi siya tinanggap. Dahil kulang siya sa qualification. Maliit na, kulang sa height, tapos kulang pa sa kaalaman at karunungan. Ginawa po niya, nag-apply na naman sa iba. Wala na naman. Hindi po siya tumigil hanggang sa isang araw. Talagang sabi niya, ito, kailangan makarating ako. Lord, alam ko, kinakabahan kasi ako eh. Sabi niya, ito na bibigay mo sa akin. Pagdating niya po doon sa applyan niya, napakaraming nag-a-apply. 2 posisyon lang ang kailangan ng kumpanya, pero napakarami po nang nakapila. Dumating siya doon, 11:30 ng tanghali. So, napakarami po ng pila. Sabi niya, ako malapit na mag-12, baka yung nag-i-interview, hindi na ako makaabot. May bumulong na espiritu sa kanya. Ibigay mo yung resume mo. Sabihin mo, hindi siya tatawag ng iba hanggat hindi ka natatawag. Pinanampalatayan niya po yung bumulong na word sa kanyang puso. Wala naman po talaga siyang narinig. Yun ang laman ng puso niya. Binigay niya po. Isasara na nung tumatanggap ng mga resume, pero dumating siya. Boss, sabi po, huwag nyo raw pong titigilan ang pag-i-interview hanggat hindi nyo natatawag ito. Tumalikod na siya. Hindi tinanong, sino may sabi? Hindi na nagtanong yung magre-release, yung tumatanggap ng resume. So, sumunod yung tumatanggap. Sabi niya, sino ba to? Binasa niya yung pangalan. O, asa na to? Ako po. O, halika dito. Ayun na, susunod ka na doon. May interview ka na. Sabi mo nag-i-interview. Kulang ang qualification mo. Kulang ka rin sa height. Pero,
Humahawak ka pala ng tao. Kasi nilagay nyo doon, humahawak siya ng cell group. Hindi naiintindihan ng nag-i-interview kung ano yung cell group. Basta alam niya, ay humahawak ka pala ng tao? Opo. Ilan yung hinahawakan mong tao? 6 po sila. Ha? Humahawak ka pala ng tao? Maghintay ka, baka ikaw na nga. Dahil itong mga ito, walang hinahawakan tao. Siya po ang natanggap because of the faith. Yung pinalakas niyang pananampalataya, siya natanggap doon sa pwesto na yon. Bakit? Dahil lang doon sa nilagay niya na manggagawa siya ng Panginoon at humahawak siya ng cell. Hindi alam nung nag-i-interview kung anong klaseng tao yung hinahawakan niya. Basta ang nakalagay doon, humahawak siya ng tao. Tinanggap siya. Maaring may mga pinagdadaanan tayo. Kung minsan yung ating panghihina ng loob, panggugulo po ng kaaway yun eh. Nanghihina ka. Parang sabi mo, naku, hindi ako pwede doon kasi ganito. Baka ikaw nga yung hinahanap doon. Kaya, matanggap siya. Buong puso niyang ipinatotoo ito. Pinatotoo niya po ito sa isang kongregasyon na naatinan ko. Tunay po na ang Panginoon, sabi niya, ang ginawa ko po, nilabanan ko lahat ng mga pagsubok na dumaan sa buhay ko. Ulila po kasi yun, wala nang magulang. At siya na kumukup-kup sa sarili niya at sa kapatid niya. Pero dahil sa ginawa niyang kabutihan, nasa church siya, humahawak siya ng cell group, may ginagawa siya, nagbibigay siya ng time para maparangalan ng Panginoon sa kaliitan daw ng ginagawa niya. Pero may ginanti ang Panginoon. God is not mocked. Hindi nagpapabiro ang Panginoon. Pag sinabi mong gagawin mo, gawin mo ito sa ikabuturan ng iyong puso. Makita ng Panginoon ang pagsisikap mo na ma-please mo siya. Mabigyan mo siya ng parangal. Mabigyan mo siya ng kagalakan dahil sa ginagawa mo bilang anak ng Diyos. Sabi nga ni Brother Daniel, walang pulubing Krisyano. Alam niyo ba yun? Totoo ba yun? O, patotohanan niyo yan sa buhay niyo. Lakasan niyo yung loob niyo kung merong hamon. Okay. Kayang-kaya. O, sinabi ko naman sa inyo, ano na yung edad ko, pero nakakatayo pa ako dito. Kayang-kaya mo. Kayang-kaya natin ang hamon ng mundo dahil hindi bibigay ng Panginoon yung hindi mo kaya. Kayanin mo ang mga binibigay niyang pagsubok dahil in the end, yung katagumpayan mo ay katagumpayan ng Panginoon. Sabi natin, sabi ko kanina, ang sign ng isang Kristiyano ay ang maturity. Nagmamature ka na. Diba? Sa pagbibigay, nagmamature ka, kahit 5 lang yung binigay mo, nagbigay ka. Hindi naman tinitingnan ng Panginoon yung binigay mo, kung magkano. Ang tinitingnan ng Panginoon yung pagsunod mo. Sa sinasabi niya, magbigay ka, ikaw ay bibigyan. Hustong takal, siksik pa, liglig pa, umaapaw pa. Kahit na kung ano lang, natatandaan niyo sa Bible, yung babaeng dinukot niya ng malalim na yung bulsa niya para makita niya yung pera niyang barya doon para ibigay niya. Nakita ng Panginoon yun. Pero yung isang pareseo, nilaladlad pa yung kanyang pera. Asa ng offering box? Ilapit nyo dito. Meron akong 3,000 dito. Oh. Hindi yan ang tinitingnan ng Panginoon. Ang tinitingnan ng Panginoon, yung puso natin. Yung puso natin na handang tumulong, handang sumubaybay, handang sumunod sa ipinag-uutos niya. Lahat ng pagpapala handang ibigay ng Panginoon. Pero kailangan makita niya ang pagpupursigi mo. Doon sa Galatians sa sinabi ni Brad, meron kayong nakatutupad ng 100% noon? Wala. Wala po. Kaya ang dami noon. Minsan, sa paglalakad mo, very kind ka nga. Pero pag may nakita kang biglang kumupot, tinapakan yung sapatos mo, nung ubo niya, pumatak doon. Anong gagawin mo? May talaban na yung sapatos mo. Nangyari po yan eh. Nakakita ako nag-away niyan sa jeep. Hindi niya napigilan. Pero, may namagitan na isang tao. Yung isang tao na yun, naka-korbata, naka-long sleeve, pinunasan niya yung sapatos ng isang tao na hindi niya kilala. Pinunasan niya ng tissue paper. Pagpababang loob, di po ba? Na ipinakita. Humility, yung pagpababa. Ano ba sa Tagalog yun? Mababang loob.
Mapagpakumbaba. Yun, kahit hindi hinahanap ng tao yun, kahit hindi hinahanap ng mga tao na makakita ng ganon, nakakita sila. Kaya yung mga tao na doon sa jeep, nagpulungan, ang bait naman yan, nakakurbata pa, naka-long sleeve pa. Pero nakita mo, yung pagpapakumbaba niya, pinunasan niya yung sapatos na inubuhan ng katabi niya. Minsan, nasusubok tayo sa iba't ibang kapamaraanan ng buhay. Pero, sabi nga, sundalong puno ng sugatan, puno ng mga sugat na dinaanan sa buhay na ito, pero itinaas siya ng Panginoon sa kapanahunan, in His time. Darating ang panahon mo, in His time dinakatakda para sa'yo, para sa'yo, para sa ating lahat. Hindi nagkukulang ang Panginoon. Kailanman at saan man, hindi nagkukulang ang Panginoon. Alam niya ang lahat ng pangyayari, alam niya ang season mo. It is the season of Brother Daniel. Sa kapanahonang ito, natamo niya at nakita niya kung paano gumalaw ang Panginoon sa buhay niya. Sa atin din. Kaya lang, meron ngang season. It is your season that is coming now. Paparating na ang kapanahonan mo na ibinibigay ng Panginoon. Kaya huwag tayong mag-atubili ng paglilingkod sa Kanya. Sabi nga nun, gumawa tayo ng mabuti. Tumulong tayo doon sa kaya natin. Magbigay tayo. Makita natin, makita sa atin ang pagiging isang Kristiyano. There is humility, compassion, love. Naipapakita po ba natin yun? Ilang makita yan sa buhay natin. Hindi mahirap gawin ito. Kaya sa buhay natin ngayon, sa kapanahonan na ito, ang Panginoon ay patuloy na nagbibigay sa atin ng kaalaman. Your life testimony is the best testimony that you could give. Yung buhay mo, yung dinaanan mo, ito ang magandang balita na maihatid mo sa iba. Na nakikita ngayon sa kapanahonan na ito sa buhay mo, gumagawa at gumagawa at gumagawa pa ang Panginoon sa buhay mo. Sabi ko nga, lahat ng tinawag ng Panginoon ng mga giant now, na nakikita natin sila Charles Spurgeon, D.L. Moody at iba pang mga manggagawa ng Panginoon, nagsimula yan sa scratch. Mahihiyain, hindi makapagsalita sa publiko, hindi makagawa ng dapat makita ng tao, pero unti-unti nang iniluhod nila, kumilos ang Panginoon sa kanila. Sa atin man, hindi magpapabaya ang Panginoon na manalo ang kaaway sa buhay ng bawat isa sa atin. Ano yung kaaway? Ay, hindi mo kaya yan. Huwag kang sumama dyan. Hindi mo kaya yan. Mahihirapan ka. Hindi po. Laban. Laban tayo. We are still in this world. Sabi, in this world you shall have tribulation. But be of good cheer, sabi ng Panginoon. Napagtagumpayan ko na ang lahat ng mga tribulation na yan. If you are with God, who can be against God? Kung nasa Diyos ka, sino ang makakalaban sa Diyos para sa iyo? Wala. Wala po. Kaya, huwag tayong mawala ng pag-asa. Makita natin, naglalakad siya mula sa Larvisabal hanggang Santa Mesa. Santa Mesa ba yun? Kaya niyo yun ngayon? Noon, nung ako nga, 10 lang ang pamasahe sa jeep eh. Ngayon, magkano na? 13. Ha? Ako 11. Senior. Oo. Pero, senior na. Siyempre, pero ngayon, sa kapanahonan na to, dumarating yan, kahit na 1,000 pa bayad sa jeep, kaya mo yan, ibibigay yan ng Panginoon sa iyo. Kasi nagtitiwala ka na kayang gawin ng Panginoon mga hinihiling mo sa Kanya. Pero ang gusto ng Panginoon, makita ang pagsunod sa iyo. Yun lang po, ang isang bagay na ang sign ng maturity ng isang tao ay obedience lang po. Wala nang iba pa. So, siguro kailangan pumunta tayo ngayon sa cell group. Mamaya pagkatapos po ng offering, pupunta tayo sa cell group. Mapag-usapan ninyo, maipamalita ninyo sa inyong kagrupo kung anong gagawin pa ng Panginoon. At sa oras na ito, meron po bang bago? Sige po. Naniyahan po namin kayo dito sa harapan.
Nanti ba, i-accidente mo. I-accidente mo. Ito ay pinagakla ng Diyos. Diyos lang, so, kinulat na kilala sa inyo. Dahil sa kapalaran na ngayon, nakikita natin kulang ng Diyos. Pero kailangan, magpagtibayin natin ang pananampalataya ng Diyos sa atin. Sa Bible, lahat tayo nagkasama. Wala tayong dapat dapat. Every one of us, lahat tayo nagkasama. Wala nakarating sa Panginoon. Pero sa ano rin, nagpapakilala sa siya yung namatay sa mga tayo para sa kalikasan ng lahat ng tao. Pero hindi lahat ng tao magiging Ilabos na naman ang kalikasan sa mga nagbaso. Kaya, gawin natin yun, so, marami sa kasalanan. You must be born again. Born again. Born again ay nakinig. Ito ay isang experience lamang. Ang ibig sabihin ng born again, sa experience. So, hindi nanganakhan ang magulang mo sa tubig sa pagkakulitan ng tubig na lalo. Pag-iyan, basta ang pinanganak sa laban ay kumang ito, bless. Kalawan, ang ipanganak sa espiritu ay espiritu. So, nanganakhan sa ibabaw at bukas, yung tubig naman, yan ang magulang ay nagkulang. Yun ang naman. Kaya, ang pinanganak sa laban ay naman, bless. Ang pinanganak sa espiritu ay espiritu. What is the espiritu? Unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Espiritu, halimbawa, pati ang hangin na naman mo, you feel the air, pero hindi mo lang kung saan galing ito, at saan tutunay yung hangin na yun. Yun ang espiritu. God is a spirit, and He must be worshipped in spirit and in truth. Hindi siya nakikita. Kailangan sa buhay ko, sa espiritu, ang sa pag tinanggap na siya, born again. Tapos ito, born again, yung experience. At ang tumanggap sa Panginoong Jesus, ay mas na sa kanyang pagkakasan. Wala ang pagbibigyan ng tao. Pero sa araw na ito, I'm going to ask you a question. Do you want to receive the Lord Jesus Christ as Lord and Savior? You close your eyes. Recall to mind all the sins that you have done. Kailangan makakasagot ka. Sabi niyo sa mga Panginoon, isipin niyo yung inyong ama, isipin niyo kung anong kasalanan ng buwan ninyo, iiring ka ng tawad yan ang ito.
Kaya dito. Nakapot ko kay Pastor. Nagpe-pray pa siya. Sa mga nasa Facebook Live na handa pong tanggapin si Jesus as Lord and Savior of their life, sumunod po kayo sa panalangin ito. Sabihin po ninyo, Panginoong Jesus, maraming salamat po na ako, tinawag mo isang makasalanan. Nagkasala ako sa iyo at sa aking kapwa-tao. Ngunit ngayon, patawarin mo po ako, binubuksan ko ang aking puso, inanyayahan kitang pumasok. Pagkat tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Ikaw na po ang mamahala sa buhay kong ito. Salamat po sa kamatayan mo sa bundok ng Kalbaryo at ngayon sa kaligtasan ko. Maraming salamat po. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God bless you. Praise God. Ang ganda po ng mensahe na yun. Amen po ba? Amen! Ano po ang natutunan nyo? Amen. Lahat po tayo ay sundalo ng Diyos. Amen! Lahat po tayo. Sino po ang mahirap dito? Taas mo nga po yung kamay mo. Ay, si brother mahirap. Ronald. So, ang Kristiyano po, ang anak po ng Diyos, ay sabi nga, wala pong mahirap sa anak ng Diyos. Lahat po tayo mayaman. Lahat po tayo blessed. Amen po ba doon? Amen po dapat. Lahat po tayo blessed. Paano po magpapatuloy na tayo po ay blessed? Tayo po ay tinuturo po sa atin yung pagbibigay. Parang ano po yan, sabi po kanina ni Brother Daniel, di ba? Silang mag-asawa, tumutulong sila, hindi nila tinitignan
kung magkano yun. Kasi bukal sa kalooban nila. Masarap pong tumulong na bukal sa kalooban natin na hindi po tayo napipilitan. Na yung talagang masaya po yung loob natin. Ganon din po sa pagbibigay. Hindi po yan sa pilitan. Magbigay po tayo ng masaya ang puso natin. Yung naaayon po sa kalooban natin. Amen po ba doon? So bago po tayo ipanalangin yung ating tithes and offering, tawagin ko po si Kuya Jojo para po sa kanyang song offering. Aking nalalaman na darating ang takdang araw sa paglilingkod ko. Kabak ako'y layaw sa buhay, ngunit ang tiwala'y may Diyos Amang sakit patnubay upang itong puso ay maingatan. Dalangin sama iligtas ang habang puso ko, tawag ng pagsuyo ay ipinig itong puso ko. Ako'y nangangako hanggang wakas, tanging sa'yo puso, pagmamahal, di magbabago. Pangarap ko'y huwag ibuhin, sa bayan mo'y makarating. Ikaw ay makakapiling, at si Jesus na aking iniw, at tunay aawit din o maliliw. Dalangin sama iligtas ang abang palad ko, tawag ng pagsuyo ay ipinig itong puso ko. Ako'y nangangako hanggang wakas, tanging sa'yo puso, pagmamahal, di magbabago. Pangarap ko'y huwag ibuhin, sa bayan mo'y makarating. Ikaw ay makakapiling, at si Jesus na aking iniw, at tunay aawit din o Bakit ba naiiyak ako sa atin?
Iyak ako sa akin. Ang ganda kasi ng mensahe. Kala ko po kanina, sabi niya, ano nga nang thank you very much? Yung tinugtog my way. Sabi po ni Brother Richard, parang parang paaalisin niya ata. Pero yan din namin kanina, ang ganda ng mensahe, di po ba? Ang ganda ng mensahe niya. Meron pa ng gano'n. My way. So, tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa tithes and offering na ito, O Diyos. Salamat po sa mga kamay na nagbigay. Patuloy niyo pong pagpalain sila. Ganon din po, Panginoon, ang bawat isa po sa amin. Lord, ibuhos mo ang pagpapala mo sa aming lahat, O Diyos. Hallelujah. Salamat, salamat, Panginoon. At ito po ay magagamit, magtutulong, Panginoon, sa mga pangangailangan po dito sa loob ng aming simbahan. Salamat po, Panginoon, sa pagpapala mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang announcement, okay. So, ang announcement po natin, sandali po. Every Tuesday po, meron pong Bible study po dito with Bishop Edgar, na andito po sina Pastora, yung mga pastors po nandito sila. And every Wednesday po, Bible study, meron po dito ginaganap. 10 a.m. po yun ng maga with auxiliary po, nakasama po ni Pastora din. And 2 p.m. po, meron din silang Bible study sa Police Station 2. Ayan, kung kayo po ay available ng mga ganong oras, pwede po kayong pumunta dito para ma-experience yun naman po yung pagsama po nila doon sa Station 2 po. Okay, so meron pa po bang ibang announcement? Wala na po? Okay. Wala. Okay, ang lahat po ay pwede nang tumayo para po sa cell group muna po tayo. Sige, mag-recessional muna po tayo. And after po ng recessional, may cell group po tayo. Music ministry po. Music ministry po. Bluetooth mode. Ano ba yung magsigayo? Tunay nga pong walang imposible sa Panginoon. Amen? Ano ang mabalangin sa buhay natin? Pag nandiyan po ang Panginoon sa buhay natin, kayang-kaya po natin yan lunasin. Amen. Amen. With my
manalangin. Muli, dakilang Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa pagpapala sa aming lahat sa araw na ito. Maraming salamat sa mensaherong ginamit mo. Dalangin po namin na lalo mo pong pagyamanin ang ministry na ipinagkatiwala po ninyo sa Kanya. Maraming salamat po maging sa mga kasama namin nasa Facebook Live. Dalangin po namin kung anong pagpapala meron kami mula sa iyo. Ganong pagpapala rin po ang makarating sa kanila. Maraming salamat po, Panginoon. Maingat namin ibinabalik sa iyo lahat ng pagpupuri, pagpapasalamat, pagpaparangal sa iyo at pagsamba. Dalangin po namin ang lahat ng ito sama kami sa pangalan ng Panginoong Jesus. And everybody say, Amen.